inaasahan din po na makakamit ng Pilipinas ang target nitong GDP growth para sa taong ito. Narito ang detalye sa ulat ni Nalia Aguas. Pagkamat bumaba ng 5% ang pagpasok ng foreign investment sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa na patuloy pa rin ang pagtaas ng foreign direct investment. Ito ayon sa inilabas na World Investment Report ng United Nations Conference on Trade and Development. Ang mga kinakitaan ng pagbaba ng pagpasok ng FDI ay ang mga bansa na malakas ang ekonomiya tulad na lamang ng China, Hong Kong, Malaysia at Republic of Korea. Ngunit sa kabila nito, mataas ang paglabas ng FDI sa mga bansang ito. Katunayan, umangat sa listahan ng world's largest source ng FDI ang China na nasa ikatlong pwesto na ngayon, sinundan ng Amerika at Japan. Samantala, ayon rin sa report, nasa ika-8 pwesto ngayon ang Pilipinas sa 25 developing countries pagdating sa global value chain. Ang global value chain ay ang proseso na kung saan ang isang produkto o serbisyo ay ginagawa simula sa konsepto patungo sa final product sa iba't ibang lugar. At dahil sa partisipasyon ng Pilipinas sa GVC, inaasahan na mas gaganda pa ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Lumalaki yung pagkakataon natin na mag-export sa ibang bansa. Yung ating mga produkto ay ginagamit sa pagbuo ng tinatawag na final goods or services. Ang ibig sabihin nito, mas maraming employment. Maraming employment na ma-create para ma-produce itong mga intermediate goods na sumasama sa global value chain. Magkakaroon ng income dahil sa employment na to. At dahil naman nagpa-participate tayo sa isang global production process, pwede din tayo makinabang in terms of improvement dun sa technology na naisama dito sa global value chain na to. So, maaaring may mga benefits na pwede tayo ma-realize sa pagiging active sa mga iba't ibang global value chains. Madami ang proyekto ang pamahalaan na tumutulong upang maipasok ang foreign investment sa bansa tulad na lamang ng reforma sa edukasyon. Sa pamamagitan kasi nito, mas mapapabuti pa ang kakayahan ng isang individual. Bunsod nito, buo ang loob ng mga economists na makukuha ng bansa ang target nitong inflation rate at gross domestic product growth para sa taong ito. Nalia Aguas, News Team 13. Abangan ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik.